palakpak pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Question ko lang po, ang ito po bang conference nyo ay mangangahulugan ng war o pag-aayos kay Elias? Sa akin ba ito? For me, sa akin, nakadepende po sa kanila. Hindi po nakadepende sa akin. Kasi ako naman, yung sa team natin, open naman open naman kung anong gusto nila. Kailangan lang talaga upuan. Pero andito po kami para sagutin kung ayaw din naman natin ng, wala pong gusto ng war. Kahit sino ayaw po ng war eh. So, ito ay binalaan lang po natin sa publiko na tayo ay binalaan po natin yung publiko ay si Miss Beverly ay seryoso, ay negosyo lamang po. Wala nang ibang interest. Yun na po. Sa ginawa niyo pong ito, maaapektuhan sigurado si Elias. May panghihinayang ba kung sakali mang yung nasa tugatong sa ng tagumpay ay bababa siya dahil sa posibleng demanda o pagpipris ng kanyang karir? Ito po yung natutunan ko sa lola ko. Sabi ng lola ko, ikaw ay nanghinayang sa isang tao. Pero yung isang tao na panghinanayang mo, hindi nanghihinayang sa sarili niya. So, nakadepende po yun sa kanya. Ako naman, for me, ayaw ko din na pumagsak siya. Pero kung gustuhin niya, wala po akong magagawa yun doon. Isang direktang tanong po, madam. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kanya, ngayong nakaupo kayo dyan, ano yun? Ang masasabi ko lang sa kanya, dapat kailangan meron siyang sariling desisyon. Kailangan mag-mature na siya. Yun kasi lalaki, kailangan talaga. Lalo na ikaw ay yun ay haligi ng tahanan. Kailangan talaga na meron siyang sariling desisyon. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano yung hakbang na ikakabuti sa'yo. So, kung maraming mga nag-advise sa'yo, pakinggan mo lang. Pero ikaw mismo yung magdesisyon ng hindi sila. So, kailangan pag-isipan mo ng mabuti. Then, siguro kung hindi mo natanong, kontrobersiya din na yung sinabi na hindi ko daw binigyan ng share si Elias. Wrong po yun. Mali po yun. Si Elias po, yung video account po niya sa 3 months na yon, mayroon pong 3.8 million. Tapos meron po siyang, pumasok po yun sa account niya na video. So, meron din siyang cash na nakuha sa amin, which is 1 million plus. Then, meron din mga na-purchase niya na mga pang-personal niya like sasakyan. Totally, almost more than 5 million peso nandun na sa kanya. Actually, ang management wala pong utang sa kanya. Yan na po yan. Last po. Yeah. Ngayon po ba, ano po ba talaga ang gusto niyong mangyari? Ang balikan kayo ni Elias at humingi ng sorry? O siya ay makipag-ayos at lumipat na sa ibang manager? Ang sa akin naman, ang gusto ko lang naman is upuan. Ano yung gusto nila? So, kasi ayaw ko po talaga manghuhula. Hindi po ako manghuhula eh. So, mahirap kasi yung maghabulan tayo sa issue at hindi natin maupuan kung ano yung problema natin. Ang gusto ko naman, kung anong ikakabuti sa atin or sa isa't isa or bawat management. Kasi bawat everyday, sayang eh. And we are in business, sayang. Sayang yung pera natin, ginastos natin doon, tapos naghahabulan lang pala tayo o naghuhulaan. O for example, gusto kong ayusin yung management. Sila naman yung ayaw makipag-ayos. Anong magagawa ko? Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Morning, dadagdag ko lang. ayan. Naungkat na rin yung mga natanggap ni Elias. Under the Internal Revenue Code, that is income, taxable income. Pagka nalaman ng BIR yan, magkakaproblema si Elias. Wala naman kasi live tayo. So isip-isipin niya yung ginagawa niya. Meron nga kasabihan sa Batangas, huwag kang magpakalulod sa isang basong tubig. Elias, isip-isipin mo na after tonight. Magmuni-muni ka,
magnilay-nilay, magbulay-bulay, at kung ano-ano pang paulit-ulit na salita, at isipin mo yung mga consequences. Kaya kasi, din sinabi niya, if you're preparing for war, kaya nga ako nandito hope for peace, but prepare for war. Ayun. At ako na yung war. Yun na ang sinabi ni Attorney Topacio. Okay, we're now down to the last question kay ang representative ng Quezon City. Si Noni Nicasio. Pare ko Good evening po, Miss Beverly. Natanong na lahat ni Morley So tatanong ko na lang po, kung yung reaction niyo po na may balita nagpaparelease daw si Elias sa contract niyo sa inyo, ano pong reaction niyo ron? Ang reaction ko naman doon, kung ano yung gusto niya, ikakabuti niya, isipin niya ng maayos, andito naman, handa naman ako kung gusto niyang magpa-release, syempre, we have a consequences. Diba? So, we have a legal team. Andito naman sila Attorney Ang, sila Attorney Topacio. Kung gustuhin naman niya, idaan natin sa legal. Pag-usapan naman natin yun. Hindi naman natin yun kailangan pa magbardagulan doon sa media So, andito tayo. We are doing in business. We are not doing for war. So, kailangan talaga, negosyo is negosyo Yun. So kung mag-offer po siya ng parang iba-buyback yung kontrata, open po kayo dito? Ay, depende din po sa offer niya Yeah. So last na lang po, sa kinahinatnan po ng relationship nyo as talent and manager ni Elias, nanghihinayang po ba kayo na nauwi sa ganito? Last na question na po yan. Sa akin naman, sa ngayon, hindi po ako nanghihinayang. Kung ano yung binigay ni Lord, tanggapin po natin. Hindi po natin hawak yung panahon at ibigay niya. Sa akin, kung anong ibigay ni Lord, anong decision niya sa atin, so tanggapin ko po ng buong puso. Yan po yun. Thank you po. Thank you po. Good evening. Okay, thank you very much, Noni Nicasio. Ay, Noni, translate ko lang in plain English yung sinabi ni Ma'am Beverly tungkol sa release ng contract. Elias, ang ibig sabihin ni Ma'am Beverly, talk to my fucking lawyers. Oo nga. Pero ano na lang, dagdag ko na, at saka closing statement ko na rin. Anyway, yun, okay na. Anyway, gusto, ang ano namin, yun nga, peaceful resolution, babalik yung dating relationship, kasi ang contract natin, kung sabi ni Sir Ferdy is, ito yung law, para sa akin ito yung Biblia nila This is the Bible within the management and the artist. So 5 years pa rito So meron pa tayo 4 years and 8 months. So paano kung nag-away-away tayo? So bumalik natin yung dating relationship. But may mga conditions si Ma'am Beverly kasi siya na-injured yan Yun lang po. Thank you very much sa pagpunta at sana maganda yung resulta ng mga video niyo. Okay, thank you very much. Attorney Ivan. Okay, si Ma'am Beverly, kunan natin ang closing statement. I think hindi ito natanong. Nag-viral din ito. Ihabol ko na din. Yung sa clothing business ni Abby before, bakit ko pinatake down? Kasi unang-una, hindi nila naintindihan yan. Kasi hindi nila nakontrol yung scam, mga fraud na merong nag-order pero hindi na-ship yung mga damit, so yung items. So actually, kinausap ko si Abby. Sabi ko, pwede ba tayo mag-coffee? Upuan natin. Kailangan meron tayong agreement. Actually, inano din siya ni Attorney Ang. Nag-reach out din si Attorney Ang sa kanya. So ngayon, sinisin lang, ayaw niya makipag-usap. Sa ngayon, yung clothing na yun, hindi namin siya inagawan doon. Ang sa akin lang naman, gawin natin legal. Kasi yung Elias JTV, yun yung brand ni Elias Under siya ng management. So kailangan, kung anong mangyayari doon, kailangan gawin natin na mayroon tayong agreement talaga. So, kahit, alam mo, ang gusto ko lang, kahit walang bayad yun, kahit free, anything, ayaw namin makikialam nun. Kahit magkano yung kikitain natin, kasi gusto ko tulong So, ang gusto ko lang, meron tayong agreement na legal. Ano mang mangyayari, kasi marami na nag-reach out sa amin na
ma'am, yung mga order namin, bakit hindi pa na-ship? Tapos, na mga na-scam, ginamit yung mga gumawa ng mga page. Ang dami talagang mga nangyayari na pang-scam gamit yung Ohahay clothing. So, ngayon, binaliwala nila, to tinitake down ko. So, inantay ko sila na mag-reach out sa management para ibalik natin yun. Yun na po yung gusto ko. So, for closing na din, syempre ulit-ulitin ko, maraming salamat sa pagpunta nyo. Lalo na sa magagaling nating syempre kilalang-kilala si Attorney Topacio. Syempre, idol ko talaga. Request ko talaga ni Joey na gusto ko si Attorney Topacio. Tapos kasama nila Attorney Ang. Pero as a lawyer, Attorney huwag mo i-misunderstand. Tapos, ayun, andito, maraming salamat, Attorney. Syempre, kasama ngayong partner. Thank you, Attorney. Syempre, andito, galing Mindanao din to, ang si Attorney, silang dalawa. Pinalipad ko talaga dito dahil sa isyong to. So, sa inyo din, nagabala kayo ng oras na pakinggan yung situation namin. So, maraming salamat sa inyo. Okay, thank you very much, Ma'am Beverly. And yung last na magbibigay sa atin ng closing statement, si Attorney Topacio, na baka magbibigay ka ba ng Elias dance move mamaya? Attorney, yung gumigiling-giling. Sample, no? Huwag na. Baka mapahiya tayo. Anyway, nasabi na po lahat ni Kompanyero Ivan, very well said, ni Beverly. Ang amin lang naman po, napakasimple. It's so simple. Huwag na natin i-complicate. May kontrata, sabi nga ni Attorney Ivan, that is not just the law, it's the Bible. Sagrado po yan. Sumunod lang sa kontrata, walang problema. Huwag sumunod sa kontrata, maraming problema. Yun lang. So, Elias, I don't even know you, pero sana, maayos ito. Sabi naman ng Biblia, nabanggit na rin yung Biblia, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So sana, bumalik siya, sundin lang yung kontrata, wala na maging problema. Ngunit, pag hindi sumunod, ayun ang pag-uumpisa ng katakot-takot ng problema. And I assure him, he will have a lot of problems. Gusto namin umusad yung karir niya, but it will be, magiging frozen delight ka, maniwala ka, pagka hindi ka sumunod sa kontrata. I will make sure of it. I will make it my mission in life Ayun. na ma-frozen yung karir mo. Because that is how I am. That is how dedicated I am to my clients. Kilala niyo ko, I will do it. That's not a threat. That is a promise. Ayun. Thank you. Those are very strong words from Attorney Topacio. May pahabol yata si Ma'am Beverly, yung sa Hong Kong. Yeah, yung sa Hong Kong, nag-viral pala ito. Kasi siya din yung nagbigay ng mga information ng kay Eloy. So, ang problema talaga nun, bakit ko hindi tinanggap yung producer na yon? Kasi ang gusto ko, kapag sa isang country, isa lang ang producer ko dyan. Isa lang yung kausap ko. Which is, paunahan yung schedule. Kung sino yung nag-sign ng kontrata, yun na po yung kausapin natin. Ayaw ko po yung meron dito, meron din doon. Yung kasi ang gusto ko ay long-term relationship sa client. So ngayon, para sa mga OFW na nakabili ng ticket sa Hong Kong, yun na yun, hindi po yun in-acknowledge sa management. Hindi ko po tinanggap yung October 7. Actually, meron po tayong producer doon, which is sila Attorney Vic Rodriguez. October 19 po yun. Free admission po ang concert natin sa Hong Kong. Ngayong October. So, yung October 7, hindi po yun sa akin. Hindi po yun sa management. Kung sino man yung nakipag-transact doon, hindi pa po yun dumating sa amin. Hindi na namin yun in-acknowledge din. Kasi meron na tayong producer or organizer doon. Yun na po yun. Okay. Salamat. So, thank you very much, Ma'am Beverly, Attorney Topacio, Attorney Ivan, and the rest of the guys here. And thank you very much, guys. Have a good night.